Okay. itong mga Duterte, no? Kasi malaking problema 'yan. Kaya kailangan continuous monitoring. Pero ako naman, based doon sa monitoring din namin, Oh. hindi naman marami, kundi merong may simpatya. Tingnan ko ang tigas ng Supreme Court ngayon. Sinasabi nila na sila ay tagapagpatupad ng batas. Tingnan ko ngayon ang Oh, yan na naman. Baka tumaas ang high blood pressure mo niyan, ha? Huwag ka masyadong mainit, Brad. Yan na nga ba sinasabi natin. Antonio Trillanes umamin na marami sa ating men in uniform naniniwala dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ngayong mga panahon na to, wag ho kayong magtaka kung maya't maya merong nananalo sa loto. Dahil kailangan ho ng napakalaking pera ngayon para loyalty check sa mga nandyan sa AFP at PNP. Huwag ho kayong magpasilaw sa pera para sa mga kababayan nating nasa serbisyo ngayong mga panahon na to. Ayun na nga mga kababayan, bago ho natin umpisahan ang ating talakayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan, no? Wala pa hong 3 segundo. Click nyo na ho yung subscribe button dyan sa baba. Yan ho mga kababayan, no? Like, subscribe, at notification. I-click nyo lang ho yan, masaya na ho tayo. Ayun na nga mga kababayan, gusto ko ho munang i-shoutout yung mga kababayan nating napakatindi kong sumuporta sa mga ginagawa nating reaction video. Itong si Sir ngayong araw na to, pangatlo niya na ho ata ito eh. Si Gerstock, maraming salamat. Mega love shoutout, no? Maraming salamat, Gerstock, ha? Mega love shoutout. Siyempre, hindi humawawala dyan itong si Ma'am Arizayen. Ma'am Arizayen, maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Greg Tanglod. Sir Greg, ingat to kayo dyan sa Singapore. Mega love shoutout. Salamat to sa 5 Singaporean dollars. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am si Jen. Si Ma'am si Jen din ho yung nagbigay ng napakaraming zero sa atin nung isang araw. Pang Chinese restaurant daw ho natin. Maraming salamat, Ma'am Jen, ha. Salamat to sa 15 won. Sa ano ho ba yan? Diyan sa Korea. Hindi ho natin alam yung pera na yan. Pero mega love shoutout. Grabe naman yung zero na yan, madam. 3. Nagugulat ako. Grabe naman yan. 15,000. Won pala. Yun naman pala. Maraming salamat to. Ingat ho kayo dyan sa Korea. Pang Chinese restaurant ho natin yan. Maraming salamat. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Cindy Valencia. Maraming salamat ho sa 10 AED. Mega love shoutout, Ma'am Cindy Valencia. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Connie Muratin. Ma'am Connie Muratin, salamat ho sa 5 pounds. Mega love shoutout. Ingat ho kayo diyan sa Inglaterra, no? Yung pera niya pounds eh. Dito kay Sir Yakan Bansil, itong si Sir Yakan, mayat maya ako nagpapakulay yan. Maraming siya. Mega love shoutout, ha. Dito kay Sir Rando Semon. Sir Rando Semon, salamat ho sa $15. Mega love shoutout to. Maraming salamat to sa pag-support sa PHFD. Mega love shoutout din ho kay Batutay Basia. Maraming salamat sa 250 pesos. Mega love shoutout, Batutay. Thank you, Batutay, ha. Ang ganda ng pangalan mo. Gusto ko yan. Shoutout din ho dito kay Roel Lindon 5. Maraming salamat to. Pang snacks po sa EDSA, sir. Maraming salamat to. Mega love shoutout. Wala ho tayo sa EDSA ngayong mga panahon na to. Pagka nakaluwang-luwang ho tayo, baka sakali bukas punta ho tayo pagka nagkaroon ho tayo ng pagkakataon, no? Meron ho tayong inisikaso ngayong araw na to. Maraming salamat, Sir Ruel. Mega love shoutout din ho. Dito kay pahabs to pahabol to Dito kay Ma'am May Garrity. Maraming salamat to, Ma'am May Garrity. Thank you ho sa $10. Mega love shoutout sa lahat na nagpadala. Again, hindi ho yan hindi ko para ma-pressure kayo, ha, kung ano pa man. Okay lang ho. Isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dyan, okay? Isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dyan. Umpisa na ho natin to. Nag-atungal na naman ho ang asong julol, ha. Itong si Antonio Trililing. Ito, pakinggan ho natin ang sasabihin niya dito sa video na to. Gang! Ngayon dun sa effect nung panawagan na yon, ako ang advice ko sa mga otoridad ay huwag magkumpiyansa, no? Kailangan. Brad, ramdam mo ba? Yung mga tropa mo ba saan ka ba kasi? Sa Navy ka ba? Sa Navy ka, 'di ba? Sa Navy, ha? Sa Navy, 'di ba? Nag-aano ba sila? Nagsusuporta ba sila kay Tatay Digong? Ayaw ho ba nila na bangag yung presidente nila?
Ramdam mo ni Trililing eh. Siguraduhin na walang makukuha ng mga officers itong mga Duterte, no? Naku, kinakabahan si Trililing. malaking problema yan. Kaya kailangan Oo, ramdam ho nila na malaking problema yan. Huwag kayong mag-alala, hindi namin kailangan kumuha. Hindi namin kailangan kumuha. Kay ano sabi ni Tatay Digong? AFP, PNP, punta kayo lahat kay Marcos. Punta kayo lahat do, wala problema. Sambayan ng Pilipino ang kalaban. Sino ba pinoprotektahan ng AFP at PNP? Sambayan ng Pilipino. Nag-deactivate ng account ang AFP ngayong mga panahon na to. Sinusugod daw sila ng trolls. Hindi mga trolls yan. Mga loko-loko kayo. Mga Pilipino yan. Dineactivate nila yung messaging nila diyan sa FB. Pilipino, sambayan ng Pilipino ang nananawagan sa inyo. Kung okay lang ba sa inyo, nabangag ang Commander-in-Chief nyo. Kami kasi, ayaw namin na bangag yung presidente, pero kayo, kung gusto nyo, nasa sa inyo yun. Continuous monitoring. Pero ako naman, based dun sa monitoring din namin, hindi naman marami, kundi merong Nadulas ho, ito si Trililing. Marami ho sa mga men in uniform, kaalyado ni Tatay Digong, naniniwala sa mga Duterte. Hindi ho natin mababago at maitatago ang katotohanan na mahal ng mga men in uniform si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panahon nila, lumaki sweldo nila. Sa panahon nila, nagkadignidad sila. Sa panahon ni Tatay Digong, gumanda mga gamit ng mga men in uniform. Kaya kahit ano pang paninira nyo sa mga Duterte, hindi uubra yan. Baloy. simpatya kay Duterte, pero to actually Ulitin natin. Gusto ko marinig yung marami. Game. may simpatya kay Duterte. Ito. Game. Itong mga Duterte, no? Kasi malaking problema yan. Kaya kailangan continuous monitoring. Pero ako naman, based dun sa monitoring din namin, hindi naman marami, kundi may simpatya kay Duterte. Ano ba talaga? Matatrasabante ka? Sasabihin mo tapos babawiin mo. Ano, katanga ka ba, Brad? Anong to ka? Batukan kita dyan eh. Pero Ay, baka ano tayo. Hindi, joke lang. actually risk their lives, freedom, and their careers para sa kanya, I seriously doubt that. Kung yung ordinaryong Pilipino, rinirisk namin yung buhay namin, kalayaan namin para sa aming pinaglalaban. Kung hindi kayang gawin yan ng mga sundalong kapanalig ni Tatay Digong, wag na lang. Wala ko kayong karapatang maging sundalo kung hindi nyo kayang isugal yung kalayaan nyo, buhay nyo para sa mga taong pinoprotektahan nyo at hindi yan ang pamilya Marcos. At this point. Siguro mga less than 5% na masasabi. And mainly mga Holding key positions sa AFP? No. Mga junior officers, mid-ranking. Mga senior officers so far, they are solidly behind the president. No, they are already chaching. Sabihin mo, ano na sila? Maraming nananalo sa loto. Di ba? Huwag nyo kaming lokohin. Basang-basa namin kayo, ika nga. Yun, sabi ko nga, huwag natin maliitin kasi any political crisis na mangyari, Brad, kung meron kaming makakasama mga sundalo, hindi ho mga kagaya nyo yung mga yon. Kayo sundalong kanin. Yung mga yon, pagka lumabas yung mga kapanalig ni Tatay Digong, isusugal nila ang kanilang buhay para sa pinaglalaban natin, para maprotektahan ang sambayan ng Pilipino. Sa ligang batas, ang pinoprotektahan ho yan, sambayan ng Pilipino. Hindi ho yung mga bangag dyan sa Malacanang. Gaya ginawa ang saligang batas para maprotektahan ang gobyerno, ang sambayan ng Pilipino, hindi yung mga namumuno. Hindi ho sila. Hindi ho itong si Marcos Jr. Tayo ho ang dapat protektahan. Tayo, sa atin ang gagaling ang kapangyarihan. Tayo ang nagluluklok sa mga yan. Ngayon, pagka pinagtaksilan tayo ng mga men in uniform na to, naku, malaki ho problema natin dyan. Tawid na ho tayo. pwede Diba? i-take advantage. Kasi nangyari na yan. We saw that happen dun sa EDSA 2. Nagsimula ng maliit, walang pumapansin, kumpiyansa yung administrasyon, very popular, but after a few months, tanggal. So, kailangan magmatsyag. Bottom line, hindi na dapat makabalik sa pwesto itong mga Duterte kasi malaking perwisyo ang ginagawa nito sa bayan.
Wow, malaking perwisyo. Isa lang ang nakikita kong perwisyo dito, Brad. Ikaw lang eh. Eto, lipat to tayo dito kay Larry G. Larry G is in the house. So, ito, pakinggan natin itong mga kaugagan nitong si Larry G. Ano na naman kayong banat nito? Itong na-disbar na to, gusto ko niyang ipadisbar si BP Sara. Hindi naman huob-ob itong si BP. Ba't ho ba na-disbar kayo? Kasi kayo ang BOBO, kayong ob-ob. Pero si BP, hindi ho siya ob-ob, okay? Okay, pakinggan natin to si Larry G. Hindi fair ang lahat ng ginagawa ng Supreme Court. Tingnan ko ang tigas ng Supreme Court ngayon. Sinasabi nila na sila ay tagapagpatupad ng batas. Tingnan ko ngayon ang Yan na naman. Baka tumaas ang high blood pressure mo niyan, ha? Huwag ka masyadong mainit, Brad. Kalmahan mo lang. Huwag ka masyadong mapikon. Anak ng tokwa, di naman ikaw ang tinitira. Galit ka pa sa tinitira. At tupagin mo, payuhan mo ang amo mo kung paano mapababa ang kahirapan sa ating bansa. Ano yan? Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Yan, si Larry Gadon. Gawin mo yung trabaho mo. Hindi mo trabahong mag-file ng disbarment dito kay BP Sara, Brad. Huwag kang ganito, huwag kang bulong ko na sa atin na. Hoy, Larry Gadon, huwag kang bobo. Subscribe na ko kayo. Isang like at isang subscribe. Notification bell. Masaya na ko tayo dyan. Gang! tigas nila rito dahil hindi sila kikibo dito kay Sara. No. Dahil sila ay anti-Marcos. Nandito ako ngayon sa Supreme Court upang ihain ang Meron pa bang pro-Marcos ngayon? Tanga ka ba, Brad? Supreme Court daw anti-Marcos. Meron bang pro-Marcos ngayon? Pag nag-pro-Marcos ka ngayon, sobrang katangahan mo na talaga. isang complaint against Larga Vice doon! President Sara Nangyari sa Duterte utak mo? Carpio dahil doon sa kanyang Zoom press con na kung saan ay pinagmumura niya si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Araneta Marcos at si Speaker Martin Romualdez. At doon din ay kanyang sinabi na meron siyang kinausap na inutusan niya na patayin yan. si Pangulong Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos at si Martin Romualdez kapag ka may nangyari sa kanya. Anong mali doon? Anong mali doon? Anong mali doon? Pagka sinabi ko ba dito na pagka may nangyari sa akin, yung mga nagbabanta at nanggugulo sa akin, makakatikim sila ng happy birthday. Masama ho ba yun? Walang masama doon. Walang masama doon kasi alam na ni BP Sara kung sino umaareglo sa kanya. Ngayon, pagka inareglo itong si BP Sara, kailangan maareglo din yung mga umaareglo sa kanya. Wala akong problema doon, Larry Gadon. Ang daming problema. Tupagin mo yung mga mahihirap. Ibig sabihin, meron na siyang nabuong plano na ipapatay si Presidente Bongbong Marcos. Ngayon, yan ay dahil siya ay member din ng korte, siya ay isang abogada, ay gusto mong subukan ang pagiging fair at ang pagiging makatarungan ng Supreme Court sapagkat ako na kung saan ay wala naman talagang dahilan para i-disbar, ay dinisbar ako ng Supreme Court. Kalma lang, Brad. Masyado kang mainit Nag-uumpisa pa lang tayo, parang aatakihin ka na sa puso. Huwag gano'n, relax ka lang. Huwag masyado mainit, kalmahan mo lang. Yung kaso, Merong time na kailangan nating maging mainit. At itong mga ganitong klaseng disbar, kalokohan yan. na inihain ni Raisa Robles ay dinismiss ng Department of Justice kasi wala namang ebidensya na ako ay nag-upload ng video and yet the Supreme Court, dahil anti-Marcos ang Supreme Court, ako ay dinisbar. Sinuspandi pa ako ng 1 year and then dinisbar kahit na walang dahilan. Ngayon, si Inday Sara, nanuntok siya sinuntok niya yung sheriff na nag-i-implement lamang ng order of the court he was performing his duty as a sheriff pero sinuntok niya and yet the Supreme Court did not bother to suspend her. At ngayon, papatayin niya yung presidente. Tingnan ko ngayon ang Di ba? Grabe ka naman, napakanigang mo naman. Bangag ka na rin baga doon.
Nakikipag-jamming ka ba sa kanila pagka nag-ano sila dyan, nagpupulburon Yes, na Supreme session Court. sila? Ganun, tanong ko lang. Ano rin, sa bagay, no? Di ba, pagka wala ka sa circle, di ba? Pagka, kunyari, inalok ka nitong si Lisa, pagka hindi mo tinikman yung linuto nilang pulburon dyan, aalisin ka dyan sa posisyon mo. Kaya dapat, pagka sininghot nila yung pulburon, dapat sisinghot ka rin dyan, Brad. Sakit siguro no, no? Yung asukal tsaka harina, yung flour, di ba? Papasok sa ilong mo lahat yung. Tapos paano pag kami pinipig pa? Naku, sasabit-sabit yan, Brad. Tingnan ko kung talagang totoo ang kanilang Pero dito kay Larry Gadon, wala sasabit dyan. adikain na mag-administer ng justice Anak ng o tao, gusto oh. na lang ipatupad ang batas. Dahil Pero sa tingin ko, yan si Gadon, di nila sinasama sa jamming nila yan. Nauubos yung supply eh. Supply ng pulburon, kayo naman. Inuubos niya, isang singhutan lang, ubos. Sabi ni Lisa, Gadon, inubos mo na naman. Anak na to. hindi fair ang lahat ng ginagawa ng Supreme Court. Hindi Si fair, Laila hindi de fair. Lima, Oh. nag-defy ng order ng Supreme Court ng TRO and yet hindi man lang siya kinanti. Si Chel Jokno na nag-submit ng mga peke, mga false documents sa Supreme Court, hindi siya sinuspinde. Ngayon, Relax. Tumataas ang high blood mo, Brad. eto, si Vice President Sara Duterte nagtatangka na patayin ang presidente, patayin ang First Lady, patayin ang Speaker of the House, si Speaker Martin Romualdez. Tingnan ko ang tigas ng Supreme Court ngayon. Sinasabi nila na sila ay tagapagpatupad ng batas. Tingnan ko ngayon ang tigas nila rito dahil hindi sila kikibo dito kay Sara dahil sila ay anti-Marcos. Sir, you are known to Talagang madidisbar ka, Brad. Isang kapitapitagang institusyon ng ating bansa, tatawagin mong anti-Marcos. Parang sinabi mo, bias yung Supreme Court. Naku, madidisbar ka talaga. Buti pa naman si VP, di kanya masyadong, Brad, alam mo, masyado nang madalahira yung bunganga mo. Marami talaga magagalit sa'yo, Brad, sabihin ko sa'yo. No joke ha, madaming magagalit sa'yo. Yun na nga, kung umabot ko sa bahagi ng video natin na to. Nako, isang like, isang subscribe, isang notification. Tapos ang usapan, wala pang 3 minuto. 1, 2, di ba? Ganun lang ho kadali. Ang daming returning viewers natin dito, tatamad nyo. Ang tatamad nyo, ito na. Punta na ho tayo dito kay ano. Ayun, sumilip ba? Dalawa, magkasama sa iisang frame, Prof. Malutigia, Attorney Vic Rodriguez. Pag-usapan naman ho natin dito, yung puting envelope, yan na nga ba sinasabi natin. Dito, meron hong binitawan itong, actually, napanood na natin to nung isang araw. Kaso, alangan ho tayo kasi galing bilyonaryo yan. Baka banatan tayo ng bilyonaryo eh. No? Ito mga kababayan, maganda yung punto dito. Tanungin natin ang palasyo. Di ba? Bakit natin tinatanong si VP kaugnay dun sa mga sinabi niya? Di ba? Naka-video yung tao kung kanino kukunin yung milyong-milyong pinamimigay nitong si Lisa. Di umano. Ito, pakinggan ho natin. Matindi to. Game. Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita ko ang mukha ng tao. Doon sa video message mo. This is her. She's been working with us for the longest time. We trust. Ito yung video ni VP Sara, ito yung pag-uusapan nila dito ha. Kasi galing, yung konteksto para maintindihan ng mga kasama natin. Siyempre galing niya ang si Attorney Vic sa Malacanang. Naging malapit siya sa pamilya Marcos. Naging executive secretary kasama sa kampanya, kasama sa electoral protest. Kasama ho siya nitong si Marcos Jr. ng napakatagal na panahon. Ngayon, tatanungin ho siya kaugnay doon sa mga envelope na sinasabi nitong si VP Sara, galing yung pondo dito kay Lisa Araneta Marcos. Hindi sinabing direkta, pero ito yung tao, panggagalingan ng pera, binigay ko sa DepEd. So, nag-assume tayo na pera yung binigay ng tao at sinabi naman ni VP Sara, milyon-milyon. Yung pinamimigay mo, hindi ka naman empleyado ng gobyerno. Tuloy ho natin. Sir, you sent me written instructions about money. Millions a month.
Tony Vic, Ano ka kaya kung saan ka? dito tayo. Ano ginawa ko? Binigay ko sa leg! Tapos, Attorney Karen. Galit si Wala Bibi, ka di ba? posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh! Si Idol, oh. Pagka nakikita ko yung si Prof. Malutigia, natutuwa ako, hindi ko alam. Parang merong comforting sa puso kung nararamdaman ko, no? Parang masaya ako pag nakikita ko yung si Prof. Malutigia. Attorney Vic, you worked with the first couple before as executive secretary. Do you think there's basis for what VP Sara is saying? Yan, Attorney Karen, yan ang mas malaking storya. Yan ang dapat imbestigahan, yung pamimigay ng pera. As to whether there's basis on what Vice President Inday Sara said, that's why, I do not know if you get a copy of my book. In one of my many revelations in my book, pero sinabi ko maraming nakikialam sa Malacanang at yun nga rin ang ating sinasabi, iisa lang ang may mandato maging Pangulo. At maraming gusto maging Pangulo, wala namang mandato. It's exactly what I think the experience of Vice President Inday Sara nung sinabi niya nung gabi niya. So are you saying that the First Lady interferes in the affairs of the government? Matagal ko nang sinabi yan, yung sa appointment pa lamang napakaraming pinakikiusap na appointment. Oh, speaking of appointment, bibigyan ko ho kayo ng bibigyan ko ho kayo ng ebidensya kasi mahirap naman ho, 'di ba, na laway lang ni attorney. Alam ko naman, di naman marami sa ating mga kababayan dito, wala naman hong kopya ng kanyang libro, itong libro na to. Teka lang, Ituloy ho muna natin tapos hanapin ko lang yung mga yung pakikialam nitong si Lisa Araneta Marcos. Galing Diretso lang, sa attorney. kanya. At ilinahat ko yung listahan ng special list of appointees. At doon din naman nagsimula yung aming hindi pagkakasunduan, hindi ko binibigyan ng daan, yung kanyang mga hinihirit na appointment. Paano may appointment, hindi naman qualify. And Professor Malu, how would you describe this type of governance? Do you think this is similar to President Marcos Sr. and former First Lady Imelda Marcos? Alam mo, ang magkakaiba nun ng Attorney Karen, si First Lady Imelda Marcos, may katungkulan. Alam mo yung sinabi niya ditong nakakayanig sa taong bayan, dapat tayo mabahala. Yung sinabi Ito ho yung mga listahan ng pangalan na kung saan, marami ho dito, ito ho yung mga gustong ipasok nitong si Lisa Araneta Marcos sa gabinete nitong si Marcos Jr. Mantakin nyo ho yun. First Lady kayo, bakit nyo pinakikialaman yung pag-appoint ng mga tao sa gabinete ng iyong asawa? Wala kang karapatan, wala kang mandato na galing sa tao, wala kang mandato galing sa sambayan ng Pilipino. Sino ka para maglagay ng pangalan, magsingit ng pangalan at ipasok yung mga tao mo na kaya mong kontrolin? Mga kababayan, ngayon, ano ho ba ang dahilan ba't natin pinapalabas itong video na to ni Atty. Vic Rodriguez? Dito ho natin makikita na itong mama na to, hindi ho siya basta-basta nai-intimidate. Hindi ho siya basta-basta mabibili ng pera. Hindi ho siya basta-basta madidiktahan ng kung sino-sino. Mantakan yung mga kababayan na ang gustong magdikta sa kanya, walang iba kung hindi itong si Lisa Araneta Marcos. Asawa ng presidente. Dahil hindi ho niya masikmura yung mga gustong mangyari nitong si Lisa, ano hong ginawa ng mama? Ang ginawa ho niya, nagbitiw bilang executive secretary. Lethal president. Lethal president lahat ho ng bagay na bago umakyat kay Marcos Jr., dadaan muna sa kanya. Pati appointment. Lahat ho dadaan muna sa kanya. Hindi ho niya masikmura anong ginawa niya. Umalis ho siya. Ngayong mga panahon na to, kailangan ho ni Atty. Vic Rodriguez ng tulong ng bawat isa sa atin. Hindi lang naman siya. Congressman Rodante Marcoleta, Atty. Jimmy Bondoc, Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo. Kailangan ho nila lahat ng tulong natin. Kumbaga ngayong mga panahon na to, kailangan ho tayong magtulong-tulong para mapakilala sa ating mga kababayan. Itong mga individual na to. Congressman Rodante Marcoleta, huwag niyo hong kalimutan. At itong si Atty. Vic Rodriguez. Talaga yan yung mga... At itong si magaling, itong si Atty. Jimmy Bondoc. Huwag ho natin silang kalimutan. Tuloy. Sabi niya, hindi ka naman tao ng gobyerno. Nagbibigay ka ng pera. That is a very strong indictment to what is happening now. Kasi kung hindi ka tao ng gobyerno, hindi ka accountable.
Correct. You can do all sorts of things that adds credence to what Attorney Rico saying. Even sa appointment, even sa pamahalaan, nangingialam bakit inaalaw yun ng isang Pangulo. Walang mandato ang First Lady. Si Imelda Marcos, may mandato, naging MMDA chairman. I mean, binigyan siya ng katungkulan para may gawin. Ito, talagang walang katungkulan, First Lady ka lang. I mean, I'm not making it First Lady, ang role mo? Ano ang role ano dapat ang trabaho ng First Lady? Hindi mo may alam sa bureaucracia. Yun ang Correct. heading. And, well, there was a part in the press brief that I got confused with in the statements of VP Sara, so let's watch this. Dapat hindi na sa mga tao na kaulat confidential funds yan. Di wala naman yung isang proof na confidential funds yan. Naniwala na kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Lercano na nagsabi confidential funds yan na hindi niya nilabas na wala pang confidential funds. Meron ng white envelope. Okay, that's the part that confused me. What is that white envelope? Because the hearing in Congress in aid of legislation is about the 125 million confidential funds for the Office of the Vice President. And if we're talking about the confidential funds of PEPED, that's about 112 million. But what is that white envelope? I think that yung Karen, Prof. Malu, she was referring to yung una niyang sinabi na nag-uutos the envelope bearing the seal of the DepEd. So yun siguro in relation sa sinasabi niya na wala pa yung issue ng confidential funds ay meron nang namimigay ng pera ng isang taong wala namang katungkulan sa gobyerno. And yung confidential fund, ulitin mo natin para hindi mawala yung ating mga kababayan, binibigyan po ang Office of the Vice President, I think until January or February of 2025, next year, to submit and comply with all other documentation. So wala pa akong findings of guilt ang COA. And ang ginagawa ng komite ng Kongreso na nag-iimbestiga, kinuha na rin nila yung kapangyarihan ng COA. It is only COA, the Commission of Audit, who can determine whether there has been a misuse or abuse of public funds. Hindi yung Congress. Sila nga ang dapat imbestigahan. Attorney Karen, just for one, yung envelope, kasi wala talaga si Yusek Casgado sa script, bigla na lang in-introduce siya. Tapos pagka-introduce sa kanya, rinisend yung puting envelope. Tapos sinabi, galing yan sa confidential fund. Yun ang conclusion. Hindi naman natin alam na meron na palang binibigay. So walang sinabi doon si Yusek Mercado na ito'y natanggap saan galing yan, siguro sa confidential fund. So it was a conclusion that was accepted by the committee without any chronology. Kailan ba nangyari yan? Di ba? Yun ang Walang kahit anumang cross-examination. Basta noong sinabi nitong si Mercado na galing confidential fund yan, yun na ho kagad. Actually, di naman ata sinabi ni kumbaga, you assume, yung nag-assume ka, tinanong siya ng mga congressman na nag-assume ka na ibig sabihin dahil nasa envelope yan, ganyan-ganyan, o confidential fund yan. Ano sasabihin ni Mercado? Probably, Your Honor. Probably, Mr. Chair. Kaya ngayon, sinasabi nila, galing confidential fund. Yun ho ang problema. Pero wag ho kayong mag-alala. Di ako nangangamba. Nakakatulog ho tayo ng masarap gabi-gabi. Masarap ho lagi tulog natin. Si VP Sara, marami ho siyang ebidensya. Pero dapat lang niyang ilabas sa tamang panahon. Dapat pagkalinatag niya, planchado dapat. Yung pwede nating balik-balikan. Kumbaga, recorded yan. Ika nga. On record, ika nga. Yung hindi yung ilalabas lang sa social media, bukas makalawa, tapos na, wala na yan. Pero pagka on record yan, pwede ho natin balik-balikan yan. Di ba? Official ho yun. Dapat, at alam ko, naghihintay lang si VP Sara na kung saan pagka tinanong na siya dito sa mga bagay-bagay na to, ilalabas niya Exhibit A, Exhibit B. Yaan ang kinatatakutan ho nitong mga tambaluslos yan sa Malacanang pagka lumabas na yung mga ebidensya na yan. Tuloy ho natin. Napakahalaga kasi binubuo nila yung storya, mali ang paggamit sa confidential fund. So, yun ang yung focus sa sinasabing puting envelope.
kung pinapanood to ni ni Ma'am third floor, pakikumusta naman ako dito kay Prof. Malutigia. Sabi nyo, big fan niya si PH. Yun yun. Kaya kung titingnan nyo sa chronology, kayong ba rin-introduce yung sekretado? Just to put a storyline na ay gumagamit ng confidential fund para magbigay sa mga opisyal. Ang issue nga kay yung sekretado, dahil siya ang yung sa procurement law, oo, di ba? Yan ba'y binibigay dahil ikaw ay hope? Oo ba? That's a conclusion. There was no supporting documents. Tama rin yung sinabi ni Attorney Vic, under sa audit code, may procedural na naman tayo. Yung notice of cash allocation, hindi yung period. Maghaharap kayo, kahit sa mga government nangyayari yan. Reconciliation, bakit ba nag-notice of notice of disallowance? Dahil kulang ang requirement o walang plano. Babalik tayo, kailan hiningi ni Vice President yung pondo? August 2022. Kanino hiningi? Sa Presidente. Ang Presidente nagsabi kunin sa contingency at pumunta sa BBM to finalize these things. So bakit siya ang sigurong dapat sagutin ni Vice Presidente is the the implementation. But the source and the authority emanated from the President. So, again, that is a story that needs to be debunked. Because from the very beginning, sinasabi niya, mali ang gamit mo. Wala kang plano. Yung plano nasa sulat ni Presidente Marcos ng August 2022. Dagdag ko lang, Karin. Tama si Prof. Maduno. The spring cannot rise above the source. The source of the funds the funds came from the Office of the President. Lagay lang natin sa tamang konteksto. Sumulat si Pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte kung maaari ba siya o entitled ba siya magkaroon ng confidential or intelligence funds sa Office of the President. Tumugon in the affirmative. Sabi ng Office of the President, yes, pwede kang magkaroon ng confidential intelligence funds. Yung Office of the Vice President lang. Hindi ko sinasabing huwag imbestigahan yung Office of the Vice President. Pero kung gusto ninyong makatotohanan ng investigasyon, imbestigahan din ninyo yung pinanggalingan ng pondo. But do you think that will ever happen if this is Congress investigation? That will never happen under this Marcos Romualdez administration. Si Sir, nandun pa, nung humingi ng di ba, noong August, nandun ka pa eh. Yung sumulat pa, when the fund was released, Wala na. So again personal knowledge. Ang dami kasi binabato din sa committee yan, from Quadcom to the good governance, na wala namang personal knowledge. Yun yung issue ni Attorney Lopez. Kung ang gusto ni Vice Presidente, ganyan na set up ng bureaucracy niya. Ikaw ba as chief of staff, dapat kang makialam? Diba? Yun yung problema na... The Philippines is still supposed to be a country governed by the rule of law. Yes. So if we're saying that there are violations that are occurring, what would be the recourse for the Office of the Vice President, for Attorney Lopez? Or if there are things that need to be investigated, where should this go? as of last week, Attorney Gary, napakausay mo yung abogado, nagpupulong na yung ibang kilala kong lawyers organization, except IBP. I cannot speak on behalf of IBP. And they're very, very quiet, by the way. May mga grupo dyan, kagaya ng Quezon City Trial Lawyers League. Sila ay nagpupulong na at tinitingnan na yung maaaring gawing petisyon sa Korte Suprema. Hindi para patigilin yung ginagawang investigation, kundi ilagay lang sa tama yung pagtrato sa mga resource person. Sinasabi na dahil tayo ho hindi ho natin dinidiscount yung possibility na one of this day tayo naman ho ang trabahuhin ng mga ano na yan, ng mga crocodile na yan, yung mga vlogger na naman. Kasi inunti-unti ho nila yung tipong, ito muna, tingnan natin kung magre-react ang sambayan ng Pilipino. Ito munang issue na to. Mamaya-maya ho yan, pagpapakalat ng fake news, troll farm, ang isusunod doon ng mga yan. Nakikita na natin, nanonostra na natin Diba? Pagka kayo nakikita nyo na yung mga sinyalis at hindi pa rin kayo nagre-react ngayong mga panahon na to. Naku, may problema sa inyo. Huwag nyo kalimutan, syempre. Like, subscribe, notification. Napakadali, mabilis lang. Wala pa 3 seconds. Subscribe, notification. So, Luis, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Suportahan natin lahat ng kandidato ni Tatay Digong. Tila lang naman si Atty. Vic Rodriguez, Congressman Rodante Marcoleta, Atty. Jimmy Bondok, at lahat ng kandidato ng PDP laban. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat.